Sa liblib na baryo ng San Jeronimo, sa gilid ng bundok na madalas balutin ng hamog tuwing madaling araw, naroon ang isang maliit na kubo na yari sa pinagtagpi-tagping kawayan, pawid at lumang yero. Doon nakatira si Tario Velasco, kasama ang kanyang inang si Salve at nakababatang kapatid na si Miren. Kung titignan mula sa malayo, para lamang iyong isang karaniwang bahay ng mahihirap. Ngunit sa loob ng kubong iyon, naroon ang isang pamilyang matagal nang sinusubok ng buhay at isang binatang tahimik na araw-araw lumalaban upang hindi sila tuluyang lamunin ng kapalaran. Bago pa sumikat ang araw, ay gising na si Tario. Sanay na ang kanyang katawan sa lamig ng hangin sa bundok at sa bigat ng trabaho. Tahimik siyang bumangon mula sa banig, nagsindi ng kalan at pinakuluan ng kaunting tubig na natira sa tapayan. Habang kumakaluskos ang tuyong kahoy sa apoy, napatingin siya sa kanyang ina na mahimbing pa ang tulog, ngunit halatang hirap huminga. "Ma," mahina niyang bulong, parang dasal na huwag sanang sumumpong uli ang ubo ng ina bago mag-umaga. Sa kabilang sulok ng kubo, gumalaw si Miren at dahan-dahang umupo. Manipis ang katawan nito, ngunit mababakas sa muka ang talino at sipag na minana marahil sa kanilang ama. "Kuya, maaga ka na naman?" Antok pa nitong tanong. Ngumiti si Tario kahit pagod. "Oo, kailangan kong mauna sa gubat. Sabi ni Mang Sebio, may bibili raw ng ratan sa bayan kapag nakarami ako ngayong linggo." "Sana sapat na iyon para sa gamot ni nanay," mahina ni Miren. Hindi agad sumagot si Tario. Iyon ang masakit na katotohanan na matagal na nilang kapiling. Kahit gaano siya kasipag, parang kulang pa rin ang bawat kinikita niya. Halos araw-araw, kailangan niyang mamili kung alin ang uunahin. Bigas ba, gamot ba, pambayad sa utang o pambaon ni Miren. Lumapit siya sa kapatid at marahang hinaplos ang ulo nito. "Makakaraos din tayo. Huwag kang titigil sa pag-aaral ha. Ikaw ang pag-asa natin dito." Napayuko si Miren. "Nahihiya na ako kay Ma'am Selosa. 2 linggo na akong kulang sa proyekto. Pati uniform ko, masikip na." "Huwag mo munang isipin niyon. Ako ang bahala." Paulit-ulit na lang iyang linyang iyan kay Tario. Ako ang bahala. Kahit dalas, hindi niya rin alam kung paano niya nga ba hahawakan ang napakaraming problema. Paglabas niya ng kubo, sumalubong ang malamig na simoy ng hangin at ang tunog ng mga ibon na unti-unting nagigising. Sa di kalayuan ay makikita ang makitid na daan pababa ng baryo, kung saan may ilang bahay ring gawa ng kahoy at pawid. Hindi mayaman ang lugar nila, ngunit may sarili itong init ng samahan. Kahit minsan, ang mga taong dapat sana'y kakampi mo ay nagiging dagdag pasanin din. Habang naglalakad si Tario, nasalubong niya si Aling Bensya na may pasan na bayong ng saging. "Oh, Tario, aga mo na naman. Hindi ka ba napapagod, anak?" May pag-aalalang tanong ng matanda. "Buti ka pa, kahit batang-bata ka pa, parang matanda na ang mag-isip. Kung buhay lang ang tatay mo, malamang ipinagmamalaki ka noon." Bahagyang tumigas ang mukha ni Tario sa pagbanggit sa kanyang ama. Ilang taon na rin mula nang nabaon ito sa putik habang tumutulong sa pagligtas ng mga kapitbahay noong may malakas na pag-ulan at pagguho ng lupa. Bata pa si Miren noon at si Tario na may halos hindi pa marunong humawak ng itak nang tuluyang siyang mapilitan na maging padre de pamilya. "Wala na pong magagawa. Ang mahalaga, buhay pa kami at lumalaban." Pagdating niya sa paanan ng masukal na bahagi ng bundok, nadatnan niya si Jepoy Madarang na nakaupo sa isang malaking bato at ngumunguya ng kamote. "Oh, bayani, hati tayo?" Nakangising alok nito sabay taas ng nilagang kamote. Tinanggap ni Tario ang kalahati. "Saan mo nakuha yan?" "Kay Inang Pasing. Pinag-igib ko ng tubig. Ito ang bayad." Napatingin siya sa kanya. "Ikaw, kumain ka na ba?" "Kape lang." "Hindi pwede yan. Baka ikaw ang bumagsak sa bundok bago pa tayo kumita." Napatawa ng bahagya si Tario. Sa dami ng problema niya, si Jepoy ang iilang tao na marunong magpatawa ng hindi minamaliit ang sitwasyon. Mahirap din ang buhay nito, pero hindi maramot sa tulong.
habang naglalakad silang dalawa patungo sa bahagi ng gubat na may mga baging at yantok. Napag-usapan nila ang mga bali-balita sa baryo. "Narinig mo ba?" tanong ni Japoy. "May mga tao raw mula bayan na gustong sukatin ang lupa sa may bandang sapa." "Para saan?" "Hindi ko alam, pero si Kagawad Delpin parang tuwang-tuwa. Kasama pa niya si Lauro Batingal kahapon sa tindahan." Bahagyang kumunot ang noo ni Taryo. Ayaw niya sa pangalan pa lang ni Lauro. Kilala sa baryo ang lalaki bilang usurero na kayang kunin pati huling manok ng isang pamilya kapalit ng maliit na pautang. Marami na ang napalayas sa kanilang lupa dahil sa kanya. At nitong mga huling buwan, madalas nitong pinaiikot ang usapan sa lupang kinatitirikan ng kubo ni Taryo. Sinasabi niya na delikado raw ang pwesto ng bahay ninyo, dugtong ni Japoy. Pero ang totoo, gusto niyang mapa sa kanya yon. Hindi sumagot si Taryo. Alam niya yon. Ilang beses nang dumadalaw si Lauro sa bahay nila, kunwari nag-aalok ng tulong, pero ang totoo'y gusto lamang na mapapayag si Salve na ibenta ang lupa sa napakababang halaga. Bandang tanghali, pagod at pawisan silang bumaba mula sa mas mataas na bahagi ng bundok. May kaunti silang nakuha, ngunit hindi pa rin iyon sapat upang maipambayad sa lahat ng kailangan sa bahay. Huminto muna sila sa kubo ni Mang Sebio, ang matandang albularyo sa baryo. "Anong balita kay Salve?" Bungadagad ng matanda habang hinihiwa ang mga ugat ng halamang gamot. "Ganun pa rin po, Mang Sebio. Minsan humuhupa ang ubo, tapos bumabalik na naman. Madalas hinihingal kapag gabi." Napabuntong hininga ang matanda. Hindi na sapat ang mga dahon-dahon lang. Kailangan na talaga niyang madala sa doktor sa bayan. Yun nga po ang problema. Mang Sebio ay tumingin sa kanya ng may halong awa at paghanga. "Taryo, hindi ka pwedeng gumuho. Alam kong mabigat ang pasan mo. Pero tandaan mo, may manataong matitibay kahit hindi mayaman. Isa ka roon. Pero minsan po, napapagod din ako." Aminin ni Taryo. Bihira sa kanya ang magsabi ng totoo tungkol sa loobin niya. "May mga gabi na gusto kong isipin na bata pa lang ako. Kaso pagmulat ko, kailangan na naman akong maging ama, anak at kuya ng sabay-sabay." Tumanggo si Mang Sebio. "Ang mabigat sa taong tulad mo, hindi gutom lam, kundi yung pakiramdam na bawal kang manghina." Parang may tumusok sa dibdib ni Taryo sa naninig. Dahil tama iyon. Wala siyang karapatang bumagsak. Kapag bumagsak siya, sino pa ang sasalo sa pamilya niya? Pagsapit ng hapon, dumaan siya sa paaralan upang sunduin si Miren. Naabutan niyang kausap nito si Ma'am Selosa sa may pinto ng silid-aralan. "Magandang hapon po," magalang niyang bati. "Magandang hapon, Taryo," sagot ng guro. May lambing, ngunit may seryosong tono. "Pwede ba kitang makausap sandali?" Tumanggo siya. Lumayo ng bahagya si Miren at kunwaring inayos ang bag. Alam niya tungkol sa kanya ang pag-uusapan. "Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ito," hinang sabi ni Ma'am Selosa. "Matalino ang kapatid mo. Sayang kung mapuputol ang pag-aaral niya." "Hindi ko po gustong mangyari yon. Ginagawa ko naman po ang lahat." "Alam ko." Saglit itong tumigil. "Pero baka pwedeng ipasok ko siya sa scholarship exam sa bayan sa susunod na buwan. Kailangan lang niya ng pamasahe, maayos na uniforme at konting gamit." Napayuko si Taryo. Kahit ang simpleng pamasahe ay malaking bagay na sa kanila. "Susubukan ko po." Huminga ng malalim ang guro. "Hindi ko alam kung bakit laging ang mabubuting bata ang sinusubok ng ganito. Pero huwag kang mawawalan ng loob. May nakikita akong kakaiba sa inyo. Sa tiyaga mo, sa talino ni Miren. Hindi habang buhay na ganito kayo." Nang pauwi na silang magkapatid, tahimik lang si Miren sa tabi niya. Maya-maya ay nagsalita ito. "Kuya, huwag mo na akong pag-aralin kung sobrang hirap na." Huminto si Taryo at hinarap ang kapatid. "Huwag mong uulitin yan." "Pero..." "Hindi ko pinaghihirapan ang lahat para lang sumuko ka. Kung kailangan kong magdoble kayod, gagawin ko. Kung kailangan kong umakyat hanggang pinakatuktok ng bundok, gagawin ko. Hindi kita hahayaang manatiling nakakulong sa hirap na ito." Napaluha si Miren ngunit ngumiti rin. "Ang tapang mo talaga, kuya.
Hindi na sumugot si Tario. Sa totoo lang, hindi niya alam kung tapang pa ba ang mayroon siya o desperasyon na lamang. Pagdating nila sa bahay, nadatnan nila si Lauro Batingal na nakaupo sa lumang bangko sa labas ng kubo, nakasukbit ang baston at may malamig na ngiti sa labi. Katabi nito si Kagawad Delfin na abalang humihitit ng sigarilyo. Eto na pala ang hari ng bundok, pakutya ni Lauro nang makita si Tario. Tagal mo, kausap sana namin ang nanay mo. Tungkol saan po? Matigas, ngulit magalang na tanong ni Tario. Tumayo si Lauro at dahan-dahang lumapit. Tungkol sa lupang ito, alam mo namang delikado rito. Kapag may nangyaring masama, baka walang tumulong sa inyo. Ako na ang nagsasabi, ibenta niyo na sa akin habang maayos pa akong nakikipag-usap. Nandito kami bago pa kayo nagka-interes sa lugar na ito, sagot ni Tario, at hindi namin ibebenta. Napangisi si Kagawad Delfin. Huwag kang mayabang iho. Ang buhay, umiikot. Baka bukas, kayo rin ang lumapit sa amin. Mariing napatitig si Tario sa dalawa. Sa likod ng kaba sa dibdib niya, may unti-unting apoy na sumisindi. Hindi niya kayang bumili ng yaman o impluensya, pero kaya niyang ipaglaban ang natitira sa kanila. Lumabas si Salve mula sa loob ng kubo, inuubo at nanghihina. Tario, huwag na. Ngunit sinalubong siya ng anak at inalalayan. Nay, pumasok na po kayo. Ako na ang bahala. Matagal bago umalis sina Lauro at Delfin. Ngunit bago sila tuluyang tumalikod, binitiwan ni Lauro ang mga salitang tumatak sa isip ni Tario. Tandaan mo ito, binata. Ang manghihirap na ayaw yumuko, kadalasan sila ang unang binabagsak ng mundo. Pagkaalis ng mga ito, muling binalot ng dapit hapon ng paligid. Tahimik ang bundok, ngulit ang dibdib ni Tario ay punong-puno ng unos. Sa gabing iyon, habang pinapaypayan niya ang kanyang inang inuubo at pinanunood ang kanyang kapatid na natutulog na yakap ang lumang aklat, muli siyang nanumpa sa sarili. Hindi siya pwedeng manatiling mahirap habang buhay. Hindi siya pwedeng basta na lamang tablahin ng mga taong mas pagsamantala. Kailangan niyang kumapit, kailangan niyang mabuhay, kailangan niyang magtagumpay. At kahit hindi pa niya alam kung paano, pakiramdam niya may malaking pagbabago ng papalapit sa kanilang buhay. Parang hanging malamig bago ang unos o isang tahimik na senyales na hindi mananatiling ganito ang mundo nila magpakailanman. Sa gabing iyon, halos hindi makatulog si Tario. Paulit-ulit sa isip niya ang malamig na boses ni Lauro Batingal at ang mapanuyang tingin ni Kagawad Delfin. Kahit nakahiga siya sa banig sa tabi ng pinto upang mas madali niyang marinig kung sakaling sumpungin ng hirap sa paghinga ang kanyang ina, hindi pa rin humuhupa ang bigat sa dibdib niya. Ang kubo nila ay tahimik, ngunit sa loob niya ay tila may bagyong umiikot. Bandang hating gabi, nagising siya sa sunod-sunod na pag-ubo ni Salve. Nay, agad niyang tawag sabay bangon. Lumapit siya at inalalayan ng ina para makaupo ng tuwid. Dahan-dahan lang po. Heto, tubig. Nanginginig ang kamay ni Salve habang umiinom. Kita sa mukha nito ang pagod na matagal nang itinatago. Pasensya ka na, anak. Umiling si Tario. Huwag niyo pong sabihin yan. Magpapagaling kayo. Gagawa ko ng paraan. Mula sa kabilang sulok, napabangon din si Miren. Kuya, gusto mo bang tawagin si Mang Sebio? Hindi na muna, sagot ni Tario. Bagamat alam niyang na totoo lang, hindi na kulang ang anumang tulong ng matandang albularyo. Pag sumikat ang araw, pupunta ako sa taas. Baka makakuha ako ng mas maraming yantok at kahoy na pwedeng ibenta. Hindi na tumutol si Miren. Alam nitong kapag may naisip na si Tario, hindi na iyon matitinag. Gulit sa mga mata nito, malinaw ang takot. Takot na baka isang araw, hindi na sapat ang pagpupursigi ng kuya niya para iligtas silang tatlo sa unti-unting paggalugmok. Pagsikat pa lamang ng araw, nakaalis na si Tario. Makapal ang hamog sa bundok at mabigat ang lupa dahil sa ulan noong nakaraang gabi. Suot niya ang lumang tsinelas na ilang beses na niyang tinapalan, nakasukbit ang gulok sa tagiliran at may pasang sako sa likod. Hindi siya sinamahan ni Jipoy ng umagang iyon dahil inutusan ito ng tiyuhin nitong magbuhat ng kahoy sa kabilang sitio. Kaya mag-isa siyang naglakad sa makitid na daang kilala na ng kanyang mga paa kahit nakapikit. Habang umaakyat, napadaan siya sa isang mataas na bahagi ng bundok kung saan tanaw ang malaking kalawakan ng langit. Malimit siyang huminto roon noon kasama ang kanyang ama
kapag naghahanap sila ng pulot-pukyutan o nangungulekta ng tuyong sanga. Iyon din ang lugar kung saan siya tinuruang huwag mataranta sa oras ng panganib. Anak, naaalala niyang sabi noon ng kanyang ama, kapag may biglang sakuna, ang inuunang iligtas ay hindi katawan, kundi isip. Kapag kalmado ang isip, susunod ang tamang galaw ng katawan. Sa alaala ng tinig ng ama, humandali ang humupa ang bigat ng damdamin ni Taryo. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy sa pag-akyat. Bandang tanghali, habang naglilibot siya sa mas masukal na bahagi ng bundok, may narinig siyang kakaibang ugong mula sa kalangitan. Napahinto siya at nagtaas ng tingin. Sa unay inakala niyang karaniwang eroplanong dadaan lang sa ulap, pero maya-maya ay lumakas ang tunog. Mabilis, mababa, hindi normal. Napansin niyang umiikot sa himpapawid ang isang helikoptero na tila hirap na hirap kontrolin ang direksyon nito. Dumudulas ito sa hangin na parang laruan sa gitna ng unos. Kahit wala ng ulan, mabigat pa rin ang hangin at makapal ang ulap sa bandang tuktok. Anong nangyayari roon? Bulong niya. Makalipas ang ilang segundo, may narinig siyang matinis na tunog ng pagkiskis ng bakal. Pagkatapos ay isang malakas na pagsabog na yumanig sa paligid. Dumapo ang mga ibon sa himpapawid sa pagkataranta. Nayanig ang lupa sa kinatatayuan niya. Diyos ko! Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad niyang ibinagsak ang sako at tumakbo patungo sa direksyong pinanggagalingan ng tunog. Mahirap ang daan, madulas, matarik at puno ng matutulis na sanga. Pero hindi niya alintana. Paulit-ulit sa isip niya na baka may buhay pang mailigtas. At kung may natutunan man siya sa bundok, iyon ay ito. Bawat segundo ay mahalaga. Pagdating niya sa isang mabatong bahagi ng bangin, sumalubong sa kanya ang amoy ng usok at sunog na bakal. May mga piraso ng rotor na nagkalat sa damuhan. Ang isang bahagi ng katawan ng helikoptero ay nakasabit sa gilid ng mga puno, habang ang kabina ay wasak at halos maipit sa pagitan ng bato at lupa. "May tao ba?" sigaw niya. "May nakakarinig ba sa akin?" Sa una, walang sagot. Mulit maya-maya ay may narinig siyang mahinang ungol mula sa ilalim ng nabaling pinto ng helikoptero. Lumapit siya, maingat sa mga nagliliyab pang bahagi ng makina. Sa loob may isang lalaking duguan ng noo at hirap igalaw ang braso. Manginginig ang boses nito. "Tulungan mo, may babae." Tumingin si Taryo sa kabilang bahagi ng kabina at nakita ang isang dalagang walang malay, nakasandal sa sirang upuan. May hiwa sa noo at may bakas ng dugo sa gilid ng pingis. Mahigpit ang pagkakayakap nito sa isang maliit na leather bag na wari ayaw bitawan kahit wala ng malay. May dalawa pang lalaking sugatan sa likuran, parehong hirap huminga, gungit may malay. Hindi nagdalawang isip si Taryo. Sa lakas na nakuha niya sa araw-araw na pagbubuhat ng kahoy at pag-akyat sa bundok, pilit niyang inangat ang nabaling pinto upang makagawa ng daan. Napangiwi siya sa init ng metal, ngulit tiniis iyon. "Makinig kayo," marinin niyang sabi sa sugatang lalaki. "Huwag kayong gagalaw ng biglaan. Isa-isa ko kayong ilalabas." Ang babae muna," Mahinang sabi ng lalaki sabay turo sa dalagang walang malay. Tumango si Taryo. Dahan-dahan niyang nilapitan ng dalaga. Tiningnan niya muna kung may matinding bali o nakausling buto. Natutuhan niya kay Mang Sebio at sa yumaong ama ang simpleng pagsusuri sa mga nasusugatan sa bundok. Nang makitang wala namang malalang pagkakapit ang katawan nito sa bakal, maingat niya itong binuhat. Magaan ang dalaga, ngulit hindi iyon ang tumatak sa kanya. Ang tumimo sa isip niya ay ang kakaibang payapang mukha nito sa kabila ng kaguluhan sa paligid. Para itong isang taong hindi bagay sa itna ng sunog at putik, halatang galing sa mundong malayo sa bundok na kinalakhan niya. Ibinaba niya ito sa ligtas na bahagi ng damuhan, pagkatapos ay binalikan ng mga natitirang sugatan. Halos isang oras din ang ginugol niya sa pagbabalik-balik, pagsigaw para humingi ng tulong at paghahanap ng ligtas na daan palabas ng bangin. Nang mailabas niya ang 3 sugatang pasahero, saka siya tumakbo pababa upang humingi ng saklolo sa baryo. Pagdating niya sa dulo ng daan, nasalubong niya si Jepoy na may dalang lubid at kahoy. "Taryo, ano nangyari sa'yo? Puro uling ka at dugo.
Gulat na sigaw nito. May bumagsak na helikopter sa taas. Hingal na sagot niya. May mga sugatan. Bilis, tulungan mo ako. Hindi na nagtanong pa si Jepoy. Agad nitong ibinagsak ang dala at sumigaw sa mga taong malapit. Oy, si Baste, si Narding, si Aling Bensa, kumuha kayo ng kariton. May aksidente sa bundok. Sa baryo, mabilis kumalat ang balita. Kahit ang mga karaniwang abala sa araw-araw ay napahinto. Si Bastel Yurin, ang tahimik na karpintero, ay agad nagdala ng mga kahoy na pwedeng gawing improvised stretcher. Si Aling Bensya naman ay may dalang kumot at tubig. Maging si Mang Sebio, kahit matanda na, ay sumama rin bitbit ang mga halamang gamot, gasa at lumang bote ng alkohol. Habang paakyat silang lahat, napansin ni Tario na sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, hindi niya iniisip sina Lauro o Delphine. Mas mahalaga ang buhay ng mga taong nasa itaas kaysa sa anumang pananakot ng dalawang iyon. Pagbalik nila sa crash site, naroon pa rin ang mga sugatan. Ang dalaga ay hindi pa rin nagigising. Bahagyang nataranta si Jepoy nang makita ang lawak ng pinsala. Grabe, totoo nga, mahinan sabi nito. Huwag kang matulala, sabi ni Tario. Ikaw ang umalalay sa sugatang lalaking may sugat sa balikat, si Baste sa isa, ako rito sa babae. Sa tulong ng lahat, isa-isa nilang nailika sa mga pasahero. Walang ospital sa bundok at ang pinakamabilis na masisilungan ay ang kubo ni Tario dahil iyon ang pinakamalapit na may sapat na espasyo at ligtas sa ulan. Kahit maliit, doon nila dinala ang mga sugatan. Pagdating sa bahay, nagulat si Salve at Miren sa kanilang nadatnan. Diyos ko anak, sino sila? Takot na tanong ni Salve. Mga naaksidente sa bundok, Nay. Dito muna sila. Wala na tayong ibang mapagdadalhan agad. Sa halip na magreklamo, mabilis kumilo si Salve kahit inuubo. Miren, pakuluan mo ang tubig. Kunin mo ang malinis na tela sa baul. Bilis! Si Miren, bahagmang nanginginig, ay sumunod agad. Habang si Mang Sebio ang tumitingin sa sugat ng mga lalaki, si Tario naman ang nag-asikaso sa dalagang walang malay. Dahan-dahan niyang nilinis ang sugat sa noo nito gamit ang pinakuluang tubig at malinis na tela. Napansin ni Miren ang suot ng babae. Mahal ang tela, pino ang kamay, at may suot pang relo sa siguradong hindi kayang bilhin ng kahit sinong taga-baryo. Kuya, parang mayaman sila, bulmol nito. Hindi mahalaga ang iyon, sabi ni Tario habang maingat niyang pinupunasan ng dugo sa gilid ng mukha ng dalaga. Lumipas ang oras, dumilim ang langit, isa-isang dumating ang ilang tanod at rescue volunteers sa Mulabayan nang may nakabalitang sakuna. Ngulit dahil sa hirap ng daan at lumalalim na gabi, sinabi nilang sa umaga pa darating ang mas malaking rescue team at imbestigador. Samantala, nanatili muna sa kubo ni Tario ang mga sugatan. Bandang gabi, bahagyang nagmulat ng mata ang isa sa mga niligtas niya. Hirap itang magsalita, ngulit halatang desperado. Nasaan si Miss Elara? Napatingin si Tario sa dalagang nakahiga sa banig sa tabi ng bintana. Kung siya ang babaeng kasama ninyo, buhay pa siya, pero hindi pa nagigising. Napapikit ang lalaki, tila bahagyang gumaan ng loob. Salamat, salamat. Bakit? Tanong ni Tario. Sino ba siya? Ngulit hindi na ito nakasagot. Muling pumikit ang lalaki dahil sa panghihina. Sa labas ng kubo, malamig ang gabi at tahimik ang kabundukan. Ngunit sa loob, tila may hinahandang malaking pagbabagong hindi pa alam ni Tario. Umupo siya sa tabi ng dalagang walang malay at sinigurong hindi tataas ang lagnat nito. Paminsan-minsan ay pinapalitan niya ang basang tela sa noo nito. Habang ginagawa iyon, hindi niya napapansing pinagmamasdan siya ni Salve mula sa gilid. Anak, mahina nitong tawag. Opo, Nay. Mag-ingat ka. Minsan, kapag may mga taong galing sa ibang mundo na pumapasok sa buhay natin, hindi lang biyaya ang dala, kasama rin ang gulo. Ngumiti ng bahagya si Tario, bagamat pagod na siya. Hindi naman po natin sila pwedeng pabayaan. Alam ko, sagot ni Salve. Kaya nga, ipinagmamalaki kita. Hindi na nakasagot si Tario.
Tumanggo na lamang siya at ibinalik ang tingin sa dalaga. Sa unang pagkakataon, napansin niyang mahigpit pa rin nitong hawak ang maliit na leather bag kahit walang malay. Para bang may laman itong hindi basta-basta mabibitawan. Lumipas ang isa pang oras. Halos tulog na si Miren sa pagod, habang si Mang Sebio at Jepoy ay nakaupo sa may pintuan, nagbabantay sakaling may dumating pang tao mula sa bayan. At bago maghating gabi, dahan-dahang kumislot ang mga daliri ng dalaga. Napansin agad iyon ni Tario. Lumapit siya at marahang nagsalita. "Miss, naririnig mo ba ako?" Bahagyang gumalaw ang ulo nito. Unti-unting nagmulat ang mga mata. Malabo, litong-lito at puno ng takot. "Saan ako?" Mahinang tanong nito. "Nasa ligtas ka ng lugar. Nasa bundok ka pa rin. Pero nailabas ka na namin sa bumagsak na helikopter." Napapikit ito parang sinusubukang alalahanin ng nangyari. Pagdilat muli, agad nitong kinapa ang maliit na leather bag sa dibdib nito at tila bahagyang napayapa nang makitang nasa kanya pa iyon. "Anong pangalan mo?" tanong ni Tario. Bahagya itong tumingin sa kanya. Sa kabila ng panghihina, may kakaibang tindig sa mga mata nito. Parang sanay itong utusan ang mundo, ngulit ngayon napilitang magtiwala sa isang ekstranghero. "Elara," bulong nito. "Elara Santillan." Hindi pa alam ni Tario ang bigat ng pangalang iyon. Hindi pa niya alam na sa pagmulat ng dalagang ito, unti-unti nang magbubukas ang pinto ng isang mundong ni sa panaginip ay hindi niya inakalang mapapasok niya. At lalo niyang hindi alam na kinabukasan, ang payapang baryo ng San Jeronimo ay gigising sa yabag ng mga mamahaling sasakyan, armadong bodyguard at 10 pinakamayayamang negosyanteng personal na maghahanap sa bahay ng isang binatang taga-bundok na nagligtas sa buhay ng isang dalagang hindi basta-basta ordinaryong tao. Pagsikat ng araw sa baryo ng San Jeronimo, hindi pa man tuluyang naghihiwalay ang hamog sa mga puno at damo, gising na si Tario. Halos hindi rin siya nakatulog ng maayos, kahit nakapikit siya ng ilang sandali sa tabi ng bintana, nanatiling alerto ang buong pagkatao niya dahil sa mga sugatang taong nasa loob ng kanilang kubo. Paminsan-minsan ay pinapagsasaman niya ang mga dalagang sugatan at mas madalas ang dalagang ipinakita ang pangalang Elara Santillan. Tahimik ang umaga ngunit mabigat ang himpapawid, tila may parating na kakaibang pangyayari. Dahan-dahang bumangon si Elara mula sa pagkahiga, hawak pa rin ng maliit na leather bag na parang ayaw nitong bitawan. Maputla pa ang mukha nito at halatang nananakit pa ang katawan. Nang mapansing gising na ito, agad na lumapit si Tario dala ng isang baso ng maligamgam na tubig. "Oh, dahan-dahan lang. Huwag muna kayong biglang kikilos. Kagabi lang kayong nagkamalay." Napatingin si Elara sa kanya. Ngayong malinaw na ang kanyang paningin, mas kapansin-pansin ang pino nitong mukha. Ngunit higit pa roon, kitang-kita ang tinding pagpipigil sa loob. Hindi ito mukhang iyakin o mahina. Mukha itong taong sanay humarap sa problema, ngunit ngayon napilitang magtiwala sa isang ekstranghero. "Nasaan ang mga kasama ko?" Mahinang tanong nito. "Buhay sila?" Sagot ni Tario. "Sugatan pero buhay. Nasa loob lang din sila. Inalagaan muna namin habang hinihintay ang rescue team mula bayan." Napabuntong hininga si Elara at saglit na napapikit. Tila malaking ginhawa ang naidulot ng sagot na iyon. Maya-maya'y lumapit si Miren na may dalang lugaw na pinakuluan nila ni Salve. Nahihiya pa ito ngunit may likas na kabaitan sa kilos. "Ate, baka gusto niyo pong kumain kahit kaunti." Nag-angat ng tingin si Elara kay Miren. Parang sandaling nagulat na may isang payat ngunit maayos magsalitang dalagita sa harap niya. "Ikaw ang kapatid niya?" Tumanggo si Miren. "Opo, ako po si Miren." "Elara," sabi ng dalaga, sabay abot ng mahinang ngiti. "Salamat." Mula sa kabilang sulok, umubo si Salve habang nakaupo sa maliit na bangko. Kahit mahina pa ang katawan nito, pinilit niyang maghanda ng makakain para sa mga bisita. "Hindi niyo na kailangan magpasalamat," sabi ni Salve. "Mas mahalaga ang buhay kaysa kung anumang estado ng tao."
Napatingin si Elara sa ina ni Tario. Marahil ngayon lang nito nakita ng ganito kalapit ang isang pamilyang hirap na hirap sa buhay, ngunit walang pag-aatubiling tumulong. Hindi na nakasagot si Elara dahil biglang nag-ingay sa labas ng kubo. Una ay tunog ng malalakas na makina. Pagkatapos ay magkasunod-sunod na yabag ng maraming tao. Nagkatinginan sina Tario at Jepoy na noon ay kararating lamang mula sa sapa matapos mag-igib ng tubig. Parang ang dami nila, bulong ni Jepoy. Lumapit si Tario sa bintana at sumilip. Halos manlaki ang mga mata niya sa nakita. Sa makitib na daan ng baryo, sunod-sunod na nakaparada ang mamahaling itim at puting sasakyan. Hindi isa, hindi dalawa, kundi 10. May mga lalaking nakabarong, may mga naka-Amerikana, may dalang folder, may mga doktor na may bitbit na maleta, at may mga bodyguard na halatang sanay sa pagprotekta sa mahalagang tao. Sa likod nila ay may ilang sasakyang tila para sa media at rescue personnel. Napamura si Jepoy sa gulat. Abay, Tario, parang may dumating na mga senador. Hindi ko alam kung sino sila, sagot ni Tario, bagaman kinakabahan na siya. Bago pa man siya tuluyang makalabas ng kubo, may isang lalaking nasa edad 60 na, tuwid ang tindig at halatang may bigat ang pangalan, ang mabilis na lumapit sa pintuan. Kasama nito ang isang eleganteng babaeng naka-beige na blazer at isang lalaking may salamin na mukhang abogado. Nasaan si Elara? Agad nitong tanong. Hindi galit ang tono pero mabigat. Malinaw na sanay itong sinusunod. Napatigil si Tario. Nasa loob po, kagagaling niya lang sa pagkawalang malay. Bago pa man ito tuluyang makapasok, narinig ang boses ni Elara mula sa loob. Lolo, parang nabunutan ng tinik ang matandang lalaki. Halos madapa itong pumasok at lumapit sa dalaga. Elara, Diyos ko, salamat! Nanginginig ang boses nito sa pagpipigil ng emosyon. Akala ho, napatingin ang lahat sa isenang iyon. Hindi na kailangan magpaliwanag ng sino man. Halatang napakahalaga ni Elara sa kararating lamang na lalaki. Mahinang napangiti si Elara kahit nang hihina pa. Buhay pa ako, Lolo. Doon lamang nagsimulang magpakilala ang mga kasama ng matanda. Ang eleganteng babae ay si Attorney Gisela Fuentebella, abogado ng pamilyang Santillan. Ang lalaking may hawak na medical case ay si Dr. Marius Teves, personal na doktor ni Don Leandro. At ang tahimik ngunit observant na babae na may tablet sa kamay ay si Noemi Azaga, personal assistant ni Elara. At ang siyam na iba pang lalaking pormalang bihis at kitang-kitang makapangyarihan sa kilos ay pawang malalaking negosyante raw na personal na kaibigan at kasosyo ni Don Leandro. Hindi lang basta mayaman ang mga taong dumating, sila ang uri ng mga taong isang tawag lang ay kayang pagalawin ng bayan, media at pulisya. Habang sinusuri ni Dr. Mario si Elara at ang iba pang sugatang kasama, nagmistiyang tahimik ang baryo. Dumagsa rin ang mga usisero mula sa katabing bahay. Maging si Aling Bensya ay napasandal sa puno sa kakatingin, habang si Basti ay nakatayo sa di kalayuan na parang hindi makapaniwala sa nangyayari. Makalipas ang ilang minuto, lumapit si Don Leandro kay Tario. Matalim ang ita ng matanda, ngunit hindi iyon malamig. Sa halip ay naroon ang bigat ng utang na loob. Ikaw ba ang nagligtas ng apo ko? Bahagyang nag-alangan si Tario. Tinulungan ko lang po sila. May kasama rin po akong mga taga-baryo. Hindi niya inaasahang aabuti ng matanda ang kanyang kamay at mahigpit itong hahawakan. Hindi lahat ng tao kayang tumakbo papunta sa apoy para iligtas ang hindi niya kilala. Ang karamihan, tumatakbo palayo. Hindi ko makakalimutan yan. Natahimik si Tario. Hindi siya sanay sa ganoong klaseng pasasalamat, lalo na mula sa isang taong halatang kinatatakutan at iginagalang ng lahat sa paligid. Mula sa likuran, bulong ni Jepoy kay Miren, parang nasa pelikula tayo. Ngunit hindi lahat ng nakasaksi ay natuwa. Sa dulo ng kumpol ng mga tao, naroon si Lauro Batingal kasama si Kagawad Delfin. Pareho silang nakatingin, tahimik ngunit mababasa sa mukha ang pagkainis at pangamba.
Para bang hindi nila inaasahan na ang kubo ng pamilyang gusto nilang paalisin ay biglang magiging sentro ng atensyon ng pinakamayayamang tao sa bansa. Lumapit si Kagawad Delfin, pilit na nakangiti. Ako po pala si Kagawad Delfin Narbasa ng barangay. Kami po ang... Ngunit hindi pa man siya nakakatapos, ay bahagya na siyang nilingon ni Attorney Gisela. Mamaya na po ang formal na usapan. Sa ngayon, inuuna namin ang kaligtasan ng mga biktima. Parang natameme si Delfin. Hindi siya sanay na tablahin, lalo na sa harap ng mga kabarangay niya. Samantala, habang inaasikaso ng mga doktor si Elara, pinilit nitong itaas ang kamay at tawagin si Don Leandro, si Attorney Gisela at si Noemi palapit. May kung anong seryosong bagay itong gustong sabihin. Lo, mahina ngulit malinaw na sabi ni Elara, nasa bag ko pa rin ang mga dokumento. Agad na tumingin si Noemi sa leather bag na hawak-hawak pa rin ng dalaga. Nandito nga, miss. Wag niyong hayaang mawala. Bumaling si Elara kay Attorney Gisela. Yan ang dahilan kung bakit kailangan kong makarating kahapon. Hindi pwedeng maunahan tayo. Napansin iyon ni Tario, ngunit hindi siya nagsalita. Hindi niya man lubos maintindihan ang ibig sabihin ng mga dokumentong iyon. Pakiramdam niya ay may malaking bagay na nakataya. At tila hindi simpleng biyahe lamang ang dahilan kung bakit naroon si Elara sa helicopter. Matapos ang paunang gamutan, lumapit muli si Don Leandro kay Tario. Ngayon ay may kasama ng dalawa sa mga negosyante. Isang lalaki na nagpakilalang si Severino Almazan, may-ari raw ng malaking shipping company, at isa pang si Rolando Cedeño, negosyanteng kilala sa construction at logistics. Binata, napakabihira ng ginawa mo. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa iyo, maaaring wala na kaming dinadatnan ngayon. Hindi komportable si Tario sa dami ng matang nakatingin sa kanya. Hindi ko naman po hinintay na may kapalit. Mas lalo kang dapat pasalamatan dahil dyan, sagot ni Rolando. Tahimik na nakatingin si Miren sa kuya niya. At sa kauna-unahang panahon matapos ang mahabang panahon, may kakaibang ningning sa mga mata nito. Hindi dahil sa yaman ng mga taong dumating, kundi dahil nakikita niyang pinapahalagahan ang kabutihan ng kuya niya. Makalipas pa ang ilang sandali, humarap sa lahat si Don Leandro. Hindi sapat ang salitang salamat. Kaya gusto kong malaman ang tunay na kalagayan ng pamilyang tumulong sa apo ko. Napatingin si Tario kay Salve na tila nahiya sa biglang pagbaling ng atensyon sa kanila. Wala po kaming hihingin, mabilis na sabi ni Tario. Ginawa ko lang po ang tama. Hindi ka humihingi. Ako ang kusang magbibigay. Tahimik ang paligid. Nagpatuloy ang matanda. Una, ipapatingin natin agad sa doktor ang ina mo. Walang dapat magkasakit ng walang lunas kung kaya namang gamutin. Pangalawa, ang kapatid mo. Anong pangalan mo, Hiha? Miren mo. Nahiyang sagot ng dalagita, ang pag-aaral mo ay hindi mapuputol. Mariing nasabi ni Don Leandro. Sasagutin ko ang pag-aaral mo hanggang makatapos ka kung gugustuhin mo. Napahawak si Miren sa damit ng kuya niya. Hindi siya makapagsalita sa gulat. Pangatlo, dugtong pa ng matanda habang nakatingin kay Tario. Gusto kitang bigyan ng pagkakataon. Hindi limos, hindi awa, pagkakataon. May balak kaming bumuo ng proyektong pangkabuhayan sa mga komunidad tulad nito. Kailangan namin ng taong marunong sa bundok, may dangal at hindi takot sa hirap. Sa nakikita ko, ikaw yun. Parang nahilo si Tario sa dami ng biglang nangyayari. Kagabi lang, pinagbabantaan sila ni Lauro at Delfin na maaaring mapilit silang iwan ng lupang initirikan ng kanilang kubo. Ngayon, biglang may mga taong nagsasalita ng tungkol sa paggamot, pag-aaral at trabaho. Ngunit dahil likas siyang maingat, hindi agad siya nagpadala sa Pag-asa. Bakit po ako? Diretso niyang tanong. Hindi na insulto si Don Leandro. Sa halip ay bahagya itong ngumiti. Dahil ang taong tumutulong kahit walang nakatingin, kadalasan siyang pinakaangkop pagkatiwalaan kapag dumating na ang maraming nakatingin. Natahimik si Tario. Sa likod ng mga taong nagtitipon, lalong dumilim ang mukha ni Lauro Batingal. Napansin niyang unti-unting nawawala sa kanyang kontrol ang sitwasyon. Ang pamilyang dating kaya niyang takutin sa pamamagitan ng utang at impluensya ay ngayon nilalapitan na ng mga taong mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Lumapit ito kay Kagawad Delfin at pabulong na nagsabi, "Hindi ito maganda.
Kalma lang, sagot ni Delphine, bagamat halatang kinakabahan din. Wala pang sigurado. Pero para kay Tario, may sigurado na. Ramdam niya iyon sa paraan ng paghawak ni Miren sa kanyang braso, sa tahimik na pagluha ng inang si Salve habang kinakausap ni Dr. Marius at sa tingin ni Elara mula sa loob ng kubo. Isang tinging hindi na lang basta pasasalamat kundi tila pagkilala. Paglapit ni Noemi Arzaga kay Tario, inabot nito ang isang calling card at mahinahong nagsabi, "Hindi ito pangako na mawawala na lang sa hangin. Tatawagan ka namin. May mga formalidad pero seryoso si Don Leandro sa sinabi niya." Tinanggap yun ni Tario ng marahan. Hindi siya sanay humawak ng bagay na tila galing sa ibang mundo. Maya-maya, muling tinawag siya ni Elara mula sa loob ng kubo. Lumapit siya sa banig na hinihigaan nito. "Salamat," sabi ng dalaga, diretsa sa kanyang mga mata. "Hindi lang sa buhay ko, sa pagprotekta mo rin sa bag na to. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ang laman nito. Hindi ko naman po binuksan. Iningatan ko lang dahil mahigpit niyo pong hawak kahit wala kayong malay." Sa kabila ng panghihina, bahagyang napangiti si Elara. Yun ang dahilan kung bakit tama si Lolo. Bihira ang taong katulad mo. Hindi na nakasagot si Tario. Hindi pa man niya lubos na iintindihan ng buong lawak ng nangyayari, pero malinaw na sa araw na iyon, tuluyan nang nabiyak sa dalawa ang buhay niya. Ang dati niyang buhay bilang simpleng binatang taga-bundok na araw-araw nakikipagbuno sa gutom at ang bagong buhay na unti-unting bumubukas, puno ng pag-asa, oportunidad at panganib na hindi pa niya nakikita. At habang isa-isang umaalis sa mga sasakyan, bitbit ang ilang sugatan para sa mas maayos na gamutan at nag-iiwan ng malinaw na pangako ng pagbabalik, na natili sa harap ng kubo si Tario. Tanga ng calling card na parang munting susi sa isang pinto na noon niya lang nasilayan. Hindi pa niya alam kung gaano kalaki ang mundong papasok sa kanyang buhay. Hindi pa niya alam na kasabay ng pagdating ng biyaya ay ang paglapit din ng mga lihim, inggit at mga taong handang manira upang maprotektahan ang sariling interes. Pero sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, nakaramdam siya ng isang damdaming matagal nang nawala sa kanya. Pag-asa. Pag-alis ng huling sasakyan mula sa tapat ng kubo ni Tario, nanatiling nakatayo ang binata sa gilid ng daan habang hawak ang calling card na inabot ni Noemi Arzaga. Matagal niyang tinitigan iyon na parang hindi totoong may ganitong nangyari sa buhay niya. Sa puting karton na makapal at mabango pa sa mamahaling tinta, malinaw na nakasulat ang pangalan ng kumpanya na pag-aari ng pamilyang Santillan, ang opisina sa lungsod at ang direktang numero ni Noemi. Para sa isang taong sanay magbilang ng baryang kulang pa sa bigas, ang isang maliit na card na iyon ay mistulang pintuan patungo sa mundong hindi niya kailanmang inaasahang bubuksan para sa kanya. Ngunit dahil likas siyang maingat, hindi agad siya nagpadala sa pag-asa. "Bakit po ako?" Diretso niyang tanong. Hindi na insulto si Don Leandro. Sa halip ay bahagya itong ngumiti. Dahil ang taong tumutulong kahit walang nakatingin, kadalasan siyang pinakaangkop pagkatiwalaan kapag dumating na ang maraming nakatingin. Ngumiti siya ng bahagya, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. "Masaya, pero natatakot din ako." "Sa ano?" "Sa bilis ng lahat." Tumingin siya sa malayong kurbada ng daan kung saan naglaho ang mga mamamahaling sasakyan. "Parang kahapon lang, iniisip natin kung saan kukuha ng gamot ni nanay. Ngayon, biglang may mga taong gustong baguhin ang buhay natin. Hindi ako sanay sa ganun." Lumapit si Miren at hinawakan ang braso niya. "Hindi naman siguro masama kung minsan may magandang dumating." Bago pa makasagot si Tario, lumabas si Salve mula sa kubo habang inaalalayan ni Aling Bensya. Kahit halatang nanghihina pa, may kakaibang gaan sa mukha ng ina niya. Kanina lang ay sinuri siya ni Dr. Marius Teves at iniwanan ng mga paunang gamot para sa ubo at kahinaan ng baga. Bukod doon, may ipinangako pang pagpapasuri sa ospital sa lungsod sa susunod na araw. "Anak," sabi ni Salve, "kung may pagkakataong dumating, huwag mo agad lalayuan dahil lang sa takot." Napayuko si Tario. "Natatakot po ako na baka may kapalit na hindi natin alam." "Lahat ng bagay may kapalit," sagot ng ina. "Minsan pawis,
Minsan luha, minsan tiwala. Pero hindi ibig sabihin nun masama na agad. Tahimik siyang napaisip. Totoo iyon. Mula pagkabata, ang alam lang niyang kapalit ng bawat piraso ng ginhawa ay pagod na halos ikabali ng likod niya. Ngunit ngayon, hindi niya alam kung anong klaseng kapalit ang hinihingi ng tadhanang ito. Habang nag-uusap sila, nakatunghal mula sa di kalayuan sina Lauro Batingal at Kagawad Delfin. Hindi man sila lumalapit, ramdam ni Tario ang bigat ng tingin ng mga ito. Hindi siya lumingon, pero alam niyang hindi pa rito nagtatapos ang panggugulo ng dalawa. Pagsapit ng hapon, dumating si Jipoy na may dalang balitang mas lalong nagpabigat sa sitwasyon. "Tario," sabi nito habang hinihingal, "may narinig ako sa tindahan ni Aling Susing. Pinag-uusapan ng mga tao na hindi raw simpleng aksidente ang pagkabagsak ng helikopter." Napakunot noo si Tario. "Anong ibig mong sabihin?" Sabi ng isang driver na nakisakay sa rescue team, bago raw mawala sa signal yung helicopter, may ilang minuto raw na may aberya na sa ruta. Tapos may mga nagsasabing may importanteng mga dokumentong sakay si Elara Santillan. Sa pagbanggit sa mga dokumento, bigla bang pumasok sa isip ni Tario ang sinabi ni Elara bago umalis ang convoy. Huwag hayaang mawala ang bag dahil mahalaga ang laman nito. Noon ay hindi niya unisisa, ngayon ay tila nagdurugtong-rugtong ang mga piraso ng hindi niya palubos na iintindihan. "Baka chismis lang iyan," maingat niyang sabi. "Posible, pero mukhang hindi pangkaraniwang biyahe ang pinanggalingan nila." Kagabihan, habang nagpapahinga ang lahat, tumunog ang lumang cellphone na iniwan noon ni Miren at minsan lamang nilalagyan ng load kapag may importanteng kailangan. Nagtinginan silang lahat sa gulat. Halos hindi iyon ginagamit dahil madalas walang signal sa kanilang lugar. Si Tario ang sumagot. "Hello?" Mula sa kabilang linya ay ang mahinahong boses ni Noemi Arzaga. "Magandang gabi, Tario. Si Noemi ito, assistant ni Miss Elara. Nakausap ka na ni Don Leandro kanina." "Opo. Nakarating kami sa lungsod. Stable na si Miss Elara at ang dalawa pang kanyang kasama. Gusto ni Don Leandro na sunduin kayo bukas ng umaga, ikaw, ang nanay mo at si Miren, para sa check-up ni Aling Salve at para mapag-usapan ang iniaalok niyang trabaho sa iyo." Natahimik si Tario. Mabilis dumaan sa isip niya ang lahat. Ang layo ng lungsod, ang gastos, ang hiya at ang posibleng peligro. Ngunit bago pa siya makatanggi, nagsalita uli si Noemi. "At isa pa," dagdag nito, "may gusto ring iparating si Attorney Gisela. May ilang sensitibong bagay na kailangan naming pag-usapan. Sa tingin namin, mahalagang malaman mo dahil maaaring may mga taong magtanong sa'yo tungkol sa crash site." "Bakit po ako?" Diretsyong tanong niya. Dumating ang maikling katahimikan sa linya. "Bakit? Dahil makaaring may nakita kang hindi mo pa napapansing mahalaga." Pagbaba niya ng tawag, matagal siyang hindi nakapagsalita. Nakatitig lang sina Salve at Miren sa kanya. "Ano raw?" tanong ni Salve. "Pupuntahan daw tayo bukas. Isasama nila tayo sa lungsod." Nanlaki ang mata ni Miren. "Sa lungsod? Tayong 3? "Oo. Ang damit natin." Halos pabulong nitong sabi, wari iyon agad ang naisip. Sa kabila ng tensyon, bahagyang napangiti si Tario. "Iyon din ang iniisip mo?" "Siyempre," sagot ni Miren, "baka mapahiya tayo." Nagsalita si Salve. "Mas nakakahiya kung hindi tayo pupunta sa kabila ng kabutihang ipinakita nila." Hindi agad nakatulog si Tario ng gabing iyon. Hindi na lamang dahil sa pag-asa, kundi dahil may pumapasok ng ibang uri ng kaba sa loob niya. Pakiramdam niya, hindi lang simpleng utang na loob ang dahilan ng muling paglapit ng pamilyang Santillan sa kanya. May bagay na mas malalim, mas mabigat, at kahit hindi niya pa alam ang kabuuan nito, malinaw na unti-unti na siyang hinihila papasok sa isang labang hindi na lamang laban sa gutom o kahirapan. Kinabukasan, bago pa sumikat ng lubos ang araw, dumating ang isang puting van sa dulo ng baryo.
Kasama nito si Noemi, isang driver, at isang lalaking nakabarong na nagpakilalang mula sa legal team ng mga Santillan. Nahiya si Miren sa lumang niyang bestida, ngulit nang makita siya ni Noemi ay ngumiti ito ng magaan. Ayos na ayos ka, sabi nito. Hindi nasusukat sa damit ang dignidad. Sa buong biyahe pababa ng bundok, nanatiling tahimik si Tario. Nakatitig lamang siya sa bintana habang unti-unting nagbabago ang tanawin mula sa mga punong kahoy at putik na daan tungo sa sementadong kalsada, mga gusali, gasolinahan at mga establishmentong dati naririnig lamang niya sa kwento ng mga biyaherong dumaraan sa baryo. Pagdating nila sa lungsod, dinala muna si Salve sa isang pribadong ospital para sa kumpletong pagsusuri. Halos hindi makapaniwala si Tario sa linis ng lugar, sa amoy ng disinfectant, sa dami ng nurse at sa bilis ng serbisyo. Si Miren naman ay halatang sabik, ngunit pinipigilang magpakita ng pagkasabik dahil sa hiya. Habang nasa loob ng silid si Salve kasama ang doktor, ay inanyayahan si Tario ni Noemi na dumaan sa isang opisina sa katabing gusali. Doon na niya muling nakita sina Don Leandro, Attorney Gisela at Elara na bagamat may benda pa sa noo ay mas maayos na ang lagay kesa noong nasa kubo nila. Pasensya ka na kung agad-agad kang pinapunta rito, bungad ni Elara, pero gusto ko ring makita kung maayos na ang lagay ng nanay mo. Tumanggo si Tario. Salamat po sa tulong. Umupo ka muna, sabi ni Don Leandro. Pagkaupo niya sa harap ng malaking mesa, agad niyang naramdaman ang agwat ng mundo nila. Ang opisina ay napakalawak, tahimik at malamig dahil sa aircon. May mga painting sa dingding at mamahaling kahoy ang mesa. Parang kahit ang upuan ay hindi bagay sa isang tulad niyang sanay sa bangkong kawayan. Diretso sa punto si Attorney Gisela. Tario, may mga bagay kaming gustong malaman tungkol sa araw ng pagbagsak ng helicopter. Naituro ko na po kahapon kung saan iyon bumagsak. Hindi lang tungkol sa lugar, sabi ng abogado. May nakita ka bang kakaiba, anumang gamit, tao o palatandaan sa paligid bago o pagkatapos ng aksidente? Sinikap alalahanin ni Tario ang lahat. Wasak po ang isang bahagi ng helicopter, may usok, may apoy, may mga piraso ng rotor sa damuhan. Saglit sang tumigil. May isa pa po akong napansin. Nagtinginan ng tatlo sa harap niya. Ano iyon? Tanong ni Elara. Sa bandang likod ng pinagbagsakan, sabi ni Tario, may markang parang galing ng gulong ng sasakyan. Pero hindi iyon pangkaraniwang gulong ng kalabaw o motor. Mas malalim, parang may dumaan na sasakyan sa lumang daan sa itaas. Napatayo si Attorney Gisela. Sigurado ka? Tumanggo si Tario. Oo, napansin ko iyon habang bumababa ako para humingi ng tulong. Naisip ko noon baka lumang bakas lang. Pero sariwa po noon ng putik at may isang piraso ng itim na plastik na parang punit na takip o bahagi ng gamit. Agad nagsulat si Noemi ng tala. Samantala, si Elara ay napatingin kay Don Leandro. Mahinang nagsalita ang matanda. Hindi nga aksidente. Hindi makasabay si Tario sa lalim ng tingin nilang tatlo. Anong ibig ninyong sabihin? Huminga ng malalim si Elara. Kita sa mukha nito ang pag-aalinlangan kung gaano kalaki ang dapat nitong ibahagi sa isang taong ngayon lamang nila lubos na kinala, ngunit tila mas pinili nitong magsabi ng bahagi ng totoo. May hawak akong dokumento na magpapatunay na may malawakang pandaraya sa ilang kontratang kaugnay sa mga proyekto ng kumpanya namin sa probinsya. Sabi niya, may mga perang inililihis, may mga permit na pinipeke, at may mga lokal na opisyal na binabayaran para makalusot ang mga iligal na kasunduan. Parang unti-unting sumikip ang dibdib ni Tario. Hindi na ito usapang mayaman lamang. Hindi na ito simpleng corporate matter. Maaaring may kaugnayan ito sa mga taong may kapangyarihan sa mga lugar na gaya ng baryo nila. Bakit po ninyo sinasabi sa akin ito? Mahina ang tanong niya. Dahil nakita mo ang crash site bago pa makarating ang iba, sagot ni Attorney Gisela. At dahil kung may nagtangkang patahimikin si Elara, posibleng may interes din sila sa lugar ninyo. Kailangan naming malaman kung may mga koneksyon sa lokal. Biglang pumasok sa isip ni Tario
Ang pangalan ni Lauro at Kagawad Delpin. Ang biglang pag-iinteres ng dalawa sa lupa nila. Ang balitang may susukating bahagi ng bundok. Ang sobrang pagiging kampante ni Delpin na may darating na pagbabago sa baryo. May naiisip ka ba? Tanong ni Don Leandro. Hindi agad sumagot si Tario. Alam niyang kapag nagsalita siya ng walang sapat na batayan, maaari niyang ilagay sa alanganin ng pamilya niya. Ngunit alam din niyang kung mananatili siyang tahimik, baka lalong lumakas ang mga taong mapagsamantala. Hindi ko pa po masasabi ng diretsyo, sagot niya sa huli. Pero may mga taong biglang naging interesado sa lupa namin nitong mga nakaraang buwan. At may usapan sa baryo na may proyektong gustong ipasok sa bundok. Hindi ko alam kung konektado yun, pero parang hindi normal ang kilos nila. Sa gilid ng mesa, dahan-dahang tumanggo si Ilara. Iyon na nga ang kinatatakutan ko. Muling nagsalita si Don Leandro, na yun ay mas formal ang tono. Tario, ang inaalok ko sa iyo ay hindi lamang trabaho. Gusto kong maging bahagi ka ng team na mag-uugnay sa amin sa mga komunidad sa bundok. Kailangan namin ng taong marunong tumingin lampas sa papel. Taong hindi natatakot sa putik, sa bundok at sa totoo. Ngunit kasama ng trabahong iyan ang peligro. Hindi kita pipilitin. Tahimik si Tario. Mula sa bintana ng opisina, kita niya ang abalang lungsod, mga sasakyan, tao at gusali. Malayo iyon sa tahimik ngunit salat na buhay sa San Jeronimo. Dati, pangarap lang niyang makabili ng konting lupa at may paggamot ang ina. Ngayon, may pinto sa harap niya tungo sa mas malaking mundo. Kasabay moon, mas malaki ring panganib. Kapag tinanggap ko po ito, marahan niyang sabi. Sigurado ba kayong mapoprotektahan ng pamilya ko? Sumagot si Attorney Isela. Iyon ang una naming asikasuhin. Hindi agad siyang ngumiti. Hindi rin siya tumanggo ng buo. Mulit sa loob niya, may unti-unting nagbabagong desisyon. Hindi na pwedeng manatili siyang nakayuko, habang ang mga tulad ni Lauro at Delpin ay patuloy na makikinabangan sa takot ng mga tao. Hindi na rin pwedeng ang kabutihang ginawa niya ay mauwi lamang sa pansamantalang ginhawa. Ngayon, nauunawaan na niya ang sinabi ng ina niya. May mga biyayang may kasamang gulo. At habang nakaupo siya sa harap ng pamilyang Santillan, habang ginagamot ang kanyang ina sa ospital at unti-unting lumalawak ang mundo na nakikita ng kapatid niyang si Miren, naramdaman ni Tario na may isang linya ng tuluyang natawid. Hindi na siya simpleng binatang tagabundok na sumagip sa isang dalagang na aksidente. Unti-unti na siyang nagiging taong kailagang pumili kung hanggang saan ang kaya niyang ipaglaban. Para sa pamilya niya, para sa baryo nila, at para sa katotoanang nagsisimula ng bumundad sa anya mula sa likod ng pagbagsak ng helikopter. Mula sa malamig na opisina ng pamilyang Santillan sa lungsod, umuwi si Tario sa San Jeronimo na ibang tao na ang bigat ng iniisip. Hindi pa man niya formal na sinasabi ang desisyon niya kina Don Leandro, ramdam na niyang hindi na siya basta makakabalik sa dating buhay na ang problema lamang ay kung paano magkakasya ang bigas hanggang dulo ng linggo. May mas malalim na ugat ang mga nangyayari sa bundok nila. At sa unang pagkakataon, malinaw sa kanya na ang kahirapan nilang pamilya ay hindi lamang bunga ng malas o kakulangan, kundi ng sistemang matagal ng pinakikinabangan ng mga taong gaya ni Lauro Batingal at Kagawad Delpin. Makalipas ang ilang araw, bumalik sa baryo si Tario. Dala ang ilang gamot ni Salve, dokumentong kailangan para sa scholarship ni Miren, at isang paunang kasunduan mula sa Santillan Group. Hindi yun limos. Nakasulat doon na si Tario Velasco ay itatalaga bilang pansamantalang community liaison para sa isang programang tututok sa kabuhayan, kaligtasan sa bundok, at proteksyon sa lupa ng mga naninirahan sa mga liblib na komunidad. Kasama rin ng plano ang pagbuo ng isang kooperatiba na ang pamumuno ay hindi manggagaling sa mga politiko o negosyanteng dayo, kundi mismo sa mga taga roon. Nang marinig iyon ni Jepoy,
Napakamot ito sa ulo at napaubo sa gulat. Hoy Tario! Ibig bang sabihin nito, may trabaho ka na sa mga malalaking tao pero dito ka pa rin sa bundok gagalaw? Sagot ni Tario habang inilalatag ang mga papel sa lumang mesa sa kubo. At hindi lang ako. Kapag natuloy ito, marami sa baryo ang pwedeng makasama. E di ibig sabihin, singit ni Mayren na hindi na maitago ang saya sa boses. Hindi na puro si Lauro ang nasusunod kapag may bentahan ng ani, kahoy at yantok? Iyon nga ang gusto nating mangyari, sabi ni Tario. Tahimik lang si Salve sa isang sulok, ngunit habang pinagmamasdan ng anak, halatang may halong pagmamataas at pangamba ang kanyang mga mata. Anak, marahan niyang sabi, kapag nagsimulang mabawasan ang kapangyarihan ng masasamang tao, doon sila lalong nagiging delikado. Alam iyon ni Tario at hindi siya nagkamali. Sa mga sumunod na linggo, sunod-sunod ang pagbabago sa baryo. Dumating ang ilang kinatawan mula sa Santillan Group kasama sina Noemi at Attorney Esela. Hindi sila dumating para mangangkin ng lupa o magdikta gaya ng kinatatakutan ng iba. Sa halip, nagdao sila ng mga pulong sa liwasan, pinakinggan ang hinaing ng mga magsasaka, mga ngahoy at mga ina na matagal nang umaasa sa awa ng mga usurero. Naging tagasalinsa at tagapag-ugnay si Tario. Siya ang nagsisiguro na naiintindihan ng mga taga-baryo ang mga usapan at hindi sila nalalamangan sa mga dokumentong dati hindi man lang nila nababasa. Doon nagsimulang mabuo ang San Jeronimo Mountain Livelihood and Safety Cooperative. Kasama ni Tario sina Jipoy Madarang na ginawa niyang unang katuwang sa paghakot at pag-organisa ng mga tao, si Bastel Yorin na naging pangunahing taga-ayos ng mga bodega at pasilidad, si Ma'am Celosa na tumulong sa pagdidisenyo ng literacy seminars para sa mga kabataan at mga magulang, at maging si Mang Sebio na nagsilbing tagapayo sa mga halamang gubat at tradisyonal na kaalamang dapat isama sa pangangalaga sa bundok. Habang lumalawak ang kooperatiba, unti-unting nabawasan ang kapit ni Lauro sa baryo. Hindi na siya basta magkapapagpautang kapalit ng lupa dahil may pondo na ngayon para sa maliliit na pautang sa ilalim ng kooperatiba. Hindi na rin siya makapanloko sa presyo ng ratan at ani dahil may direkta ng bilihan sa bayan sa tulong ng mga koneksyon ng Santillan Group. Isang hapon, habang abala si Tario sa pagsasaayos ng listahan ng mga miyembro ng kooperatiba, dumating si Lauro sa tapat ng kanilang bahay. Hindi na ito kasing yabang ng dati pero halata pa rin ang pait sa mukha. Ang bilis mong lumaki, Tario, malamig nitong sabi. Halos hindi ka makabayad sa utang, ngayon kung umaasta ka parang ikaw na ang may-ari ng bundok. Hindi tumayo si Tario mula sa kanyang upuan. Tinupilang niya hawak na papel bago tumingin ng diretsyo sa lalaki. Hindi ako lumaki, Mang Lauro. Sadyang na yun lang nagkaroon ng paraan para hindi kami yurakan. Napangiwi si Lauro. Akala mo ba porket may ilang mayamang sumuporta sa iyo ay hindi ka nila iiwan sa ere kapag tapos ka ng pakinabangan? Bago pa makasagot si Tario, lumabas si Salve mula sa loob ng kubo. Mas maayos na ang lagay nito kaysa dati. Hindi pa ganap na malakas pero malayo na sa dating hingal at tuloy-tuloy na ubo. Mang Lauro, tigis nitong sabi, matagal na naming tiniis ang pananakot mo. Tama na. Kung wala kang mabuting sadya, umalis ka. Saglit na natigilan ang matanda. Marahil ngayon lang niya narinig si Salve na sumagot ng ganoon katigas. Dahil wala nang saysay ang pagbabahanta, tuluyan na rin itong umalis, bitbit ang unti-unting pagkawala ng kapangyarihan na matagal niyang inalagaan. Hindi lamang si Lauro ang natataranta. Sa bayan, nag-uumpisa ring maimbestigahan si Kagawad Delfin Narvasa nang lumabas ang ilang dokumentong nagsasabing tumanggap ito ng pondo mula sa mga kontratang konektado sa peking permit sa bundok. Ang mga dokumentong iyon ang mismong ipinaglalaban ni Elara, ang dahilan kung bakit siya bimiyahe nung araw na bumagsak ang helikopter. Sa tulong ng testimonyo ng ilang pilot crew, maintenance records at impormasyong na ibigay ni Tario sungkol sa sariwang bakas ng sasakyan malapit sa crash site, tuluyan nang nadiin si Rufino Calara, ang executive na lihim palang nakikipagsabwataan sa ilang lokal na opisyal. Napatunayan na may nagmanebra ng flight route at may sinadyang pagkukulang sa maintenance log upang mailagay sa panganib si Elara bago nito maipasa ang mga dokumento sa board ng kumpanya. Isang hapon, habang abala si Tario sa pagsasaayos ng listahan ng mga miyembro ng kooperatiba, dumating si Lauro sa tapat ng kanilang bahay.
Hindi na ito kasing yabang ng dati pero halata pa rin ang pait sa mukha. Tangtaryo? Tawag niya. Lumingon ang binata. Saglit siyang natigilan bagong ngumiti. Miss Elara. Pwede bang Elara na lang? Bahagya itong natawa. Pakiramdam ko masyado nang malayo ang miss para sa dami ng pinagdaanan natin. Umayos si Taryo ng tindig. Sige. Elara. Naglakad sila palayo sa ingay ng mga tao at huminto sa dating bahagi ng bundok kung saan tanaw ang baryo. Dati, ang lugar na yon ay puro ligaw na damo at putik. Ngayon, may maayos ng daanan, may maliit ng himpilan para sa mga rescuer at may taniman ng gulay na proyekto ng kababaihan sa baryo. Ang laki ng ipinagbago rito, sabi ni Elara habang pinagmamasdan ng ibaba. Hindi lang dahil sa akin, sagot ni Taryo. Maraming gustong kumilos, wala lang talagang pagkakataon noon. Tahimik si Elara ng ilang sandali. Minsan naiisip ko, kung hindi bumagsak ang helikopter na yon, baka hindi ko kailanman nakita ang tunay na kalagayan ng mga komunidad na pinipirmahan lang namin sa papel. Mas madaling magdesisyon sa opisina. Mas mahirap kapag kaharap mo na ang mga taong maaapektuhan. Tumingin si Taryo sa kanya. At ngayon, sagot niya, ayoko nang ibalik sa dati ang kumpanya namin. Gusto kong maging totoo ang sinasabi naming responsibilidad, hindi yung pammedia lang. Ngumiti si Taryo. Buti naman. Napatingin si Elara sa kanya, mas matagal kaysa dati. At gusto ko ring sabihin sa iyo na hindi na lang utang na loob ang dahilan kung bakit palagi kitang inihisip. Hindi agad nakasagot si Taryo. Sa kabila ng dami ng nangyari sa buhay niya nitong mga nakaraang buwan, hindi pa rin siya sanay sa mga usaping ganito. Lalo na't sa likod ng simpleng pahayag na yon ay may agwat ng mundo, estado at pinanggalingan. Hindi ko alam kung bagay ba akong pumasok sa mundong kinalakhan mo. Tapat niyang sabi. Hindi ko rin gustong bumalik sa mundong kinalakhan ko kung hindi matututo ang mundong yun kung paanong tumapak sa lupa. Sagot ni Elara. Sa unang pagkakataon, tumawa si Taryo ng maluwag. Hindi iyon pangakong pag-ibig agad, ngunit malinaw na may nabubuo sa pagitan nila. Hindi mula sa awa, hindi mula sa utang na loob, kundi mula sa paggalang sa tapang at prinsipyo ng isa't isa. Lumipas ang mga taon. Unti-unting naging huwaran ng San Jeronimo. Ang dating baryong halos hindi madaanan kapag tag-ulan ay nagkaroon ng maayos na access road na hindi puminsala sa bundok. Ang mga kabataan ay nagkaroon ng scholarship fund. Ang maliit na pangarap ni Taryo noon na makabili ng lupa ay lumawak. Hindi lang siya nagkaroon ng sariling sakahan, kundi naging bahagi siya ng programang nagpapalegalize ng pagmamay-ari ng lupa ng maraming pamilyang matagal nang nangangamba na mapaalis. Ang dating kubo nila ay pinalitan ng isang simpleng ngulit matibay na bahay. Katabi nito ay isang maliit na klinika na kalaunan ay ipinangalan ng mga taga-baryo kay Salve Melasco bilang parangal sa isang inang nagtiis at naging mukha ng pagbangon. Si Miren naman ay nakatapos sa kolehiyo sa tulong ng scholarship at bumalik sa kanilang baryo bilang guro. Sa unang araw ng klase niya bilang teacher, hindi napigilan ni Salve ang pag-iyak habang pinagmamasdan ng anak na dating nangangambang hindi na makakapagtuloy sa pag-aaral. Si Jepoy naman ay naging operations head ng kooperatiba. Siya ang namamahala sa bodega, transportasyon at mga supply run. Si Baste naman ay nagkaroon ng sariling workshop at natulungan pang makapag-aral ang dalawang niyang anak. Si Ma'am Celosa naman ay naging pangunahing katuwang sa pagtatayo ng learning center sa bundok. Ngunit kahit maraming gumanda, hindi tuluyang nawawala ang mga huling anino ng lumang panahon. Isang maulang hapon ay may batang lalaking nawawala sa mas mataas na bahagi ng bundok. Nagkagulo ang baryo. Nang malaman ni Taryo ang pangalan ng bata, sandali siyang natigilan. Ito ay Nilo, ang bunsong anak ni Lauro Batingal. Sa gitna ng kaba at sigawan ng mga tao, nakita niya si Lauro na halos hindi makalakad sa takot. Taryo, sigaw ng matanda, basag ang boses. Anak ko, tulungan mo ko, pakiusap.
Iyon ang sandaling pwedeng bumawi ang galit ng nakaraan. Pwede niyang hayaan ng iba ang kumilos. Pwede niyang iparamdam kay Lauro ang lahat ng takot na ipinaranas nito sa kanilang pamilya noon. Ngunit hindi ginawa iyon ni Tario. Hindi na siya ang binatang ang taning laban ay para sa sariling bahay. Isa na siyang leader ng komunidad. At sa mga taong tunay nang nagtagumpay, hindi na paghihiganti ang sukatan ng lakas. "Jepoy!" sigaw niya. "Kunin mo ang rescue rope. Baste, ikaw sa timog na daan. Huwag kayong magkakanya-kanya." Makalipas ang halos 2 oras na paghahanap sa gitna ng ambon at dulas ng lupa, si Tario mismo ang nakatagpo kay Nilo na nakakapit sa ugat ng puno sa gilid ng mababaw na bangin. Nanginginig ang bata sa lamig at takot. "Kuya Tario," hikbi nito, "akala ko mamamatay na ako." "Hindi habang nandito ako," mariing sabi niya. "Hawak ka lang, huwag kang bibitaw." Nang mailigtas at maiuwi niya ang bata, napaluhod si Lauro sa putik sa harap niya. Wala na ang dating yabang. Puro luha at pagkawasak na lamang ng isang ama. "Hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad," sabi nito, nanginginig ang tinig. Matagal siyang tinitigan ni Tario bago sumagot. "Hindi lahat naaayos ng tawad, pero pwede kang magsimula sa pagtigil sa pananakit sa ibang tao." Tumanggo si Lauro, umiiyak, at sa unang pagkakataon, bumaba ang ulo ng lalaking minsang nagpakalaking hari sa kanilang baryo. Makalipas pa ang ilang buwan, idinaos sa bagong tayong community hall ng San Jeronimo ang anibersaryo ng kooperatiba. Dumalo ang mga taga-baryo, mga kinatawan ng Santillan Group at maging ang ilang opisyal mula sa probinsya. Sa harap ng lahat, tinawag si Tario Velasco sa entablado. Hindi siya sanay sa malalaking pagtitipon, pero iba na ang tindig niya ngayon. Hindi na iyon tindig ng lalaking yumuyuko sa gutom at takot. Ito ay tindig ng taong hinubog ng hirap, ngunit hindi nito pinangit ang loob. Sa mikropono, nagsalita si Don Leandro. Mas matanda na, ngunit buo pa rin ang boses. "Noong kong makita ang binatang ito, isa lamang siyang pangalang ikinuwento ng apo ko. Isang binatang tagabundok na sumagip sa kanya mula sa kamatayan. Ngunit habang tumatagal, napatunayan kong hindi lang buhay ng isang tao ang iniligtas niya. Iniligtas niya ang pag-asa ng isang komunidad." Nagpalakpakan ng mga tao. Sa gilid ng entablado, umiiyak si Salve. Si Miren ay nakangiting may luha sa pinsi. Si Jepoy ay palihim na nagpupunas ng mata habang kunwaring umuubo. Si Elara naman ay tahimik lang, ngunit ang tingin niya kay Tario ay puno ng paghanga at damdaming hindi na kailangang ipagsigawan. Habang nakatayo si Tario sa harap ng lahat, naalala niya ang lumang kubo, ang gabing inuubo ang ina niya, ang takot ni Miren na tumigil sa pag-aaral, ang panghahamak ni na Lauro at Delphine, at ang araw na umalingaw-ngaw ang pagsabog ng bumagsak na helikopter sa bundok. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Ngunit ang tunay na dahilan kung bakit nagtagumpay siya ay hindi dahil dumating ang mayayaman sa buhay niya, kundi dahil sa bawat pagkakataong pwede siyang bumitaw, pinili niyang kumapit. Sa bawat pagkakataong pwede siyang maghiganti, pinili niyang maging tao. At sa bawat pagkakataong pwede siyang yumuko, pinili niyang tumayo. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa lahat ng kasama niyang matagal ding nakayuko sa hirap. Sa gabing iyon, habang tanaw ng buong baryo ang bagong liwanag ng kanilang community hall sa ilalim ng malamig na hangin ng bundok, malinaw na malinaw sa lahat ang isang katotohanan. Minsan, ang isang simpleng kabutihang ginawa ng isang dukhang binata ay sapat para baguhin hindi lang ang kapalaran ng kanyang pamilya, kundi ang hinaharap ng isang buong bayan.